portfolio update Feb 20, 2025. So, from 98K, bumalik na sa 100K yung ano ko, finally. Nag-break even na yung ano ko, port ko. So, ngayon try natin or itatry ko na ano, mas maging careful pa dito sa mga ano ko, sa mga stocks na iti-trade ko para magtuloy-tuloy yung profit. So now, sa ngayon, ang pinakamalaking contributor nito sa pag-angat ng ano ko ngayon, ng port na to is C Plus saka si PX. So C Plus 20% gain na, kay PX 38% gain. So although mas malaki yung percentage gain ni PX, maliit lang kasi yung ano yung capital niya, around ano lang 3.7 thousand pesos lang based dun sa ano ko position size na ginawa ko or position size na na-compute ko. So CPX naman kahit na 20% lang yung up niya, yung gain niya. So nasa 3,000 pesos yung ano niya, yung profit niya kasi mas malaki yung capital na inallocate ko dito, nasa 15K. So ganun. Ganun yung epekto ng position size. Ah, so ngayon ano, tingnan na natin doon sa chart yung itsura ng mga stock na to ngayon. Tapos sabihin ko na rin yung mga tinanggal ko. Ayan. So, eto na yung itsura ng PSEI ngayon. Parang, so bali sa ngayon nag-hover lang siya dito sa ano, sa range na to. Siguro lagyan ko na rin din ng ano, ng Darvas or support and resistance yung area na to para ma-monitor ko yung kung ano yung galaw ni PSEI sa susunod na mga araw. So generally or overall ano niya, trend niya is downtrend pa rin naman. Pero parang ano siya, 50-50 kasi kumbaga nag-ranging siya diyan sa 6,000 to 6,000 to 6.3K na level. Tingnan natin. Baka kapag na-break niya yung around 6 point, siguro 6, gawin ko na 6.3. So kapag na-break niya yan, baka ano na siya, baka itry niya na mag-reverse. So sa ngayon, chill lang muna tayo dito sa ano na to. Observe lang muna kung anong next na mangyayari dito. So, check ko yung una kong tinanggal. Si AEV. Hindi, ito lang pala yung tinanggal ko. Wala nang iba. So, AEV last time mag-short. Sinort ko to dito sa candle na to. So, mas maliit na black na candle. So, nag-follow up siya next sa ano nung next day kaso nga lang binawi niya naman. Hanggang ngayon di pa rin siya nakaka-recover pababa. So, kinat ko na dito. Sa candle na to, kinat ko na. Kasi masyadong malapit dun sa ano eh. Although na-hit niya na yung stop ko, mas malapit siya dun sa ano kay pinaka
Baka kasi ma-max out niya yung ano ko eh, yung kasi nga 'di ba yung kumbaga yung pinaka computation ko dito dun based dun sa var ano ko computation ko nasa nasa above ng 20 MA yung ano ko, yung pinaka maximum risk ko dito. Pero kinat ko na siya dito sa 5 MA kasi yun naman yung pinaka-plan. Para, kumbaga para mas ma-minimize ko pa yung ano, yung risk ko dito kay AEV. Ayun. So sa ngayon, baka, ewan ko, di ko alam kung gusto niya pang bumaba. Kasi kumbaga parang kinopya niya lang yung galaw nitong previous ano niya eh. Teka. So, parang kinopya niya lang to. Ganyan din yung kumbaga parang ganyan din yung nangyari sa kanya ngayon. Yun yung ano ko dyan. Yun yung tingin ko dyan. Wait, gulo ah. Ayun. So, antayin ko na lang siguro kung kayaan ko muna siya dyan. Antayin ko na lang yung kung magbibigay ulit siya ng ano, cell signal sa lang ulit ako papasok. So, next, EMI. Na-discuss ko ba yung EMI last time? Ayun ko na lang ulit. Ayun no. So, tama yung ano ko, yung decision ko na ano, na ikat na si EMI last time. Kasi na-hit niya na yung stop ko tapos medyo malakas-lakas na rin yung ano niya eh. Talagang nag-react siya dun sa ano, dito sa support level na to. Pandemic to eh. Around 12.2. Pandemic level ano to support to. So, malakas talaga yung harang dyan. So, dyan siya nag-react. Pero hindi naman natin alam kung ano, kung talagang ano na yan, talagang aakyat na siya or magtutuloy-tuloy pa. Pero since downtrend talaga yan, mas malaki yung chance na bumagsak pa tong si EMI. Or kung bumagsak siya, hindi ako masa-surprise. So, kapag nangyari yon at pasok sa ano sa confluence ko or sa preference ng ano ko or pasok siya sa mga checklist ko. Sorry, pasok siya kung kumbaga ah, kung pasok siya sa ano sa checklist ko or dun sa criteria ko. So, entry na lang ulit. Short ko na lang ulit. Ganun lang ang mangyayari dyan. So, ngayon, ano, i-review ko na yung mga current na ano, ko, positions ko ngayon. First, DMC. DMC. Medyo pabebe pa to eh. Dito ko binili si DMC. Dito ko siya pinasok. Kitang-kita naman breakout eh. May mga pinlat pala ako ditong ano, level na hindi ko na matandaan. Okay, so kitang-kita naman breakout. Then ano ko na lang, markahan ko na lang din yung ano niya, pinakamalapit na support na resistance level niya.
So, ayan. So, mukhang nag-hold pa naman siya dyan sa, ano na yun, sa level na yun. So, hayaan ko na lang muna. So, sa ngayon, hold muna ako dito kay, ano, kay DMC. Mukhang promising naman eh. Next, EW. Uy, so nag-follow up siya today. Kahapon, humina yung ano niya, yung galaw niya. Pero, around, or dito ko sa candle na yun pinasok. Ito sa breakout candle na to. Okay. So, akala ko all-time high. Hindi pa pala. So, lagyan ko na lang ng yung ano yung binrate niya na level. So hindi okay. So na-break nga niya. Okay. So mukhang malakas nga yung ano na yan, level na yan. So kung titingnan ko or babalikan ko dito. So dito sa area na to, malakas. Malakas yung ano yan, resistance diyan. Pati dito. So yun know, so sa ngayon, wait na lang muna. Antay-antay na lang muna. Kasi mukhang malakas yung ano eh. Kumaga dito parang etong level na to, tinry niya naman eh. Ano, na-break niya naman eh. So, tingnan natin baka ganyan ulit yung mangyari. Pero eventually, although na-break niya, mayroon pa rin, ano eh, may resistance pa rin eh. Sabihin natin dito. Yun o, malakas yung level na to. Around 11.8. So, tingnan natin kung kakayanin. Pero sa ngayon, ano, hold muna, observe na lang. Mga mechanical naman kasing rules ko dito eh. Kung, kung na-hit niya yung stop ko or trail stop ko, ganun pa rin naman yung plan. Exit na lang ulit. Pero sa ngayon, ano eh, malakas pa siya eh. Nag-follow up siya oh. Tingnan natin. Baka habulin niya yung 11.8. So, malakas to ah. So, sa ngayon, hold ko muna to. Tapos observe ka na lang. Next. Plus. Uy, another breakout. Okay. So, mark ko na lang ulit yung breakout niya. Actually, hindi ko ina-expect na ano to. Akala ko end of, ano na siya. Mag-trail stop na siya. Naantay ko na lang siya mag-trail stop. Pero, it shows lumalaban. May spirit pa rin. Madami pa rin greedy.
Madami pa rin gustong mag-push dito sa stock na to. So, ride ko na lang. Medyo malapit tong stock na to eh. So, kasi nga 'di ba last time natalo ako dito. Dito sa part na to. Ano. So medyo masakit yung talo ko dito kasi sobrang laki ng ano ko eh. Kumbaga parang kung ikukumpara ko siya sa risk or sa bar ko ngayon, bali triple yata ng bar ko ngayon yung ano nito, yung lugi ko dito ay plus. So, ganun kapag malaki yung size, yung position size mo, tapos malaki rin yung VAR mo. Ganun ganito yung mangyayari sa'yo. So, isang pitik lang kasi nito last time. Tapos dito sa malaking ano na to, malaking bearish candle na to. Around 2.7 yata yung nawala sa akin. So, isang pitik lang sa kanya, tanggal agad. tanggal, tanggal yung pang Jollibee. Ganun yung nangyari dito eh. Tanggal yung pang grocery. So, ganun talaga pagka ano kapag ganyan na mangyari kapag hindi mo kalkulado yung although sa akin kalkulado ko sa akin nagkataon lang na malaki yung ano yung nilaan ko na risk dito sa trade na to. Kaya isang ano lang, isang pitik lang, tanggal yung ano, tanggal yung pang grocery mo around 2.7K. So, kung tunay na pera yun, ano na yun, big chunk of ano na yun. Lalong-lalo na kapag ano pa lang, I mean, lalong-lalo na kapag masyadong malaki yung nilagay mong position dito sa particular trade na to. Pero ngayon, since tuloy-tuloy siya, oh, so bumawi naman siya dun sa ano, sa second round ko or sa round 2 na to. So, maganda yung pinapakita niya ngayon. Although, akala ko today mag-ano na ako, magti-trail stop na ako. Kasi na-hit niya na yung ano, na-hit niya na yung 5 MA or yung trail stop ko. So, kahapon hindi ko siya sinel kasi kung nakikita ko na may sumasalo eh. So, mukhang tama yung ano, observation ko kahapon. So, good decision yung ginawa ko na i-hold siya ngayon. So, tingnan natin sa susunod ng mga araw kung kaya pa, kung lalaban pa to. Pero sa ngayon, hold muna. Teka, try kung tingnan kung may mabubundol ba siyang resist. Okay. So, kung ano na siya, no? All-time high. All-time high na siya. Kaya naman pala. So, additional factor kasi yung all-time high. Kapag all-time high, so talagang paboritong-paborito to ng mga ano, institution eh. Siyempre, sa mga ano, mga kagaya kung or kagaya natin na mga retail traders. So, kapag all-time high, ito yung mga hinahunting nila eh. Ayan. So, sa ngayon, lumalaban pa talaga siya. Tingnan natin sa mga susunod na araw, baka masustain pa yung ano niya, yung momentum. So, next, EX. EX. So, mga humihina na yung ano niya eh. So, yung current candle niya ngayon, so, baba na. Kumbaga yung proportion ng candle to body. I mean, sorry, wick to body.
mas malaki na yung ano, kumbaga parang although nag-gap up siya ngayon, kumbaga kung babasahin mo yung candle niya, parang bearish na rin siya eh, kung tutuusin. Although pataas siya or nag-gap up siya or positive candle siya ngayon. Bearish pa rin yung ano, kumbaga parang na-overpower. Kung i-analyze mo yung candle na to, parang mas lamang yung bearish sentiment dito sa candle na to. Kung titingnan mo yung body to wick to body proportion ng candle na to. Ano, kumbaga mas malaki yung selling ano niya or bearish sentiment niya. Yan. So yun lang, share ko lang. Based sa observation ko. Pero same ano lang din naman, same strategy lang or same style lang ng trail stop. Pag na-hit nyo yung trail stop ko sa 5 MA, take profit na. So next, TLDT. So ito yung last na stock sa port na to. So, ayun tama yung yung kumbaga nagbunga yung patience na ginawa ko dito. Umakit naman kahit konti lang. Ayan. So, dito sa latest latest na rally niya ngayon, parang nire-respect niya naman yung 5 MA. So, hold ko na lang din muna. Tapos same strategy. Trail stop ko na lang din kapag na-hit niya yung 5 MA. Meron pa ba? Ayan, so wala na akong new position. So, still na yung pinaka-last na stock ko. Sa ngayon, yan lang muna yung update sa port na to. So, kapag may interesting na nangyari dito sa port na to, saka na lang ulit ako mag-release ng bagong upload. So, sa ngayon, thank you sa panunood.